Bago tayo magtapos, maraming salamat sa lahat ng ating mga solid na taga-subaybay, lalo na sa ating mga solid members. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa aking channel. Kabanata 3101. Pagbalik ni Severin sa Enchanted Peak, hindi siya nag-aksaya ng oras sa paggawa ng mga paghahanda. Ang tanging paraan upang magamit ang kapalaran ng lahat ng lahi ay ang mabawi ang Heaven Palace. Dahil dito, kanyang tinawag ang mga quasi-royal celestials ng Longevity Alliance sa bakuran. Sina Adrian, Amethyst, at ang matandang baliw pati na rin ang iba pa ay agad na nagtipon bilang tugon sa kanyang panawagan. Nang makita ni Severin na naroon na ang lahat ng miyembro ng Longevity Alliance, agad niyang inilatag ang mabigat na sitwasyon. Ang madilim na kaguluhan ng mga extraterrestrials ay nagpapatuloy na sa loob ng mga dekada. Maging si Lawrence mula sa Heaven Palace ay bumagsak sa kanilang mga pag-atake. Malinaw na nasa alanganin tayo ngayon. Kaya iminumungkahi ko na magkaisa tayo upang tipunin ang kapalaran ng lahat ng lahi at maglunsad ng paglusob sa Heaven Palace. May tutol ba rito? Tanong niya sa tonong bukas sa talakayan. Gaya ng inaasahan, iba-iba ang naging opinyon. Ang matandang baliw ang unang nagsalita at nagbigay ng kanyang pag-aalala. Ibig mong sabihin ay muling itatag ang sinaunang imperial na hukuman? Tanong niya na may bahid ng pagdududa. Si Severin bilang isang perfect stage royal celestial ay sapat ang lakas upang simulan ang pundasyon ng sinaunang langit. Ngunit ang pinakamalaking problema ay ang pagbabantay ng mga extraterrestrials. Bukod dito, ang pagbagsak ni Lawrence ay nagdulot ng matinding pangamba at kawalan ng katiyakan sa celestial realm. Kapag hindi agad na ibalik ang kaayusan, maaaring tuluyang bumagsak ang lahat ng puwersa. Bagaman umunlad ang Longevity Alliance sa nakalipas na isang siglo at nakipagsabayan pa sa mga matatag na puwersa, ang muling pagtatayo ng sinaunang imperial na hukuman ay hindi lamang nila kayang gawin mag-isa. Kung walang tulong mula sa Ingeni Paradise, Tri-Celestial Island, at Clear Wind Sect, magiging halos imposibleng maisakatuparan ito. Nagsalita si Adrian matapos ang matandang baliw at ibinahagi ang kanyang pananaw. Ang pagtitipon ng kapalaran ng lahat ng lahi ay posible pa, dahil sa ating reputasyon at sa progreso natin sa nakalipas na 100 taon. Ngunit ang paglusob sa Heaven Palace ay magiging mahirap, sabi ni Adrian ng maingat. Ang Heaven Palace ay may ilang Royal Celestials habang ang Longevity Alliance ay iisa lamang. Malinaw na hindi pabor sa atin ang laban, maliban na lang kung may tulong mula sa ibang Royal Celestials gaya ng nabanggit na. Maging si Lawrence ay nabigong tipunin ang kapalaran ng lahat ng lahi at itatag ang sinaunang imperial na hukuman. Naintindihan ni Severin ang kanilang pagtutol, ngunit nanatili siyang matatag. Sumang-ayon na si Khalid at hihingi ako ng tulong sa Tri-Celestial Island at Clearwind Sect, sabi niya ng may buong determinasyon. Nang malaman na sumuporta ang Ingeni Paradise sa plano, tumango ang matandang baliw at nagsalita. Kung ganoon wala na akong tutol. Kung muling maitatag ang sinaunang imperial na hukuman, magkakaroon sila ng pagkakataong makinabang sa biyaya ng kapalaran ng Celestial. Dudoble ang bilis ng kanilang pag-abot sa kapangyarihan kaya lalo itong naging kaakit-akit. Sa huli, walang tumutol sa panukala ni Severin. Matapos ang masusing talakayan, umalis silang lahat na puno ng pag-asa. Samantala, mabilis na naglaho ang anyo ni Severin sa kailaliman ng bakuran. Sa kabila ng pangako ni Khalid na makikipagtulungan, may pag-aalinlangan pa rin si Severin na umasa lamang sa kanya. Mapanganib yun kaya naglakbay siya patungo sa Tri-Celestial Island at Clearwind Sect upang hingi ng tulong nina Cretia at Volca. Umalis siya mula sa Enchanted Peak at pinunit ang kalawakan, dumaan sa lagusan at dumating sa Clearwind Sect. Habang papalapit siya, si Cretia na nagpapagaling pa ng kanyang sugat ay tumingin kay Severin ng may pagdududa. Bagaman hindi sigurado sa pakay nito, tumayo si Cretia upang salubungin siya sa reception hall ng sekta. Hindi na nag-aksaya ng oras si Cretia at agad na nagtanong. Ano ang nagdala sa iyo rito ngayon, Severin? Uminom si Severin ng isang lagok ng spiritual tea at agad na sinabi ang kanyang pakay. Naguluhan ang isipan ni Cretia nang malaman niyang plano ng Longevity Alliance na tipunin ang kapalaran ng lahat ng lahi at gawin ang bagay na hindi nagawa ni Lawrence.
Sinuri niya si Severin mula ulo hanggang paa at naramdaman ang isang hindi masukat, ngunit nakakatakot na pressure mula rito. Kung maaari, paano mo nalampasan ang antas ng lakas na iyon? Hindi kailanman naisip ni Cretia na kayang wasakin ni Severin si Rom-Ine sa isang atake lamang. Isang tagumpay iyon na tanging mga quasi-celestial regent lamang ang kayang makamit. Nanatiling tahimik si Severin tungkol doon at agad na inilipat ang usapan sa pamamagitan ng pagbanggit ng pakikipagtulungan ng Ingeni Paradise. Napaisip ng malalim si Cretia nang malaman ang pagsang-ayon ni Callide. Alam na alam niya ang delikadong kalagayan ng Celestial Realm at matapos ang kaunting pag-aalangan ay nagpahayag siya ng kanyang suporta. Dahil sumang-ayon na si Callide sa layuning ito, ako at ang aking sekta ay tutulong. Sama-sama tayong makakagawa ng malaking epekto. Napakaganda, sabi ni Severin na napasigla sa pagsang-ayon ni Cretia. Matapos mapag-usapan ang lahat ng detalye, muling naglakbay si Severin patungo sa Tri-Celestial Island. Doon ay ginamit niya ang parehong paraan ng panghihikayat kay Volca sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na sumang-ayon na sina Cretia at Callide. Dahil sa kaguluhan na lumalala matapos ang pagbagsak ni Lawrence, ang pag-aalinlangan ay katumbas ng pagkatalo, lalo na kung hindi sila magpapakita ng pagkakaisa. Nagbunga ang pagsisikap ni Severin nang pumayag ang mga Royal Celestials na maglunsad ng paglusob sa Heaven Palace sa loob ng 2 linggo. Sa panahong iyon, nagpadala sila ng mga disipulo upang galugarin ang iba pang mga domain at humingi ng pabor sa iba pang mga angkan at lahi. Isa itong mahalagang hakbang upang pag-isahin ang lahat at muling itatag ang sinaunang imperial na hukuman sa pamamagitan ng sama-samang sakripisyo. Nasiyahan sa naging progreso, bumalik si Severin sa Enchanted Peak at inilubog ang sarili sa mesensinang pagsasanay. Layunin niyang gamitin ang kapangyarihan ng Great Thousand Worlds at maabot ang antas ng quasi-celestial regent. Gamit ang Heavenly Heart Imprint, ang pag-abot sa antas na iyon sa loob ng kalahating buwan ay magpapadali sa pagbawi ng Heaven Palace at magbubukas ng daan sa muling pagtatayo ng sinaunang imperial na hukuman. Ilang taon na ang nakalipas, nagamit na ni Severin ang potensyal ng Heavenly Heart Imprint habang siya ay nagkulong at ginamit ang isang bahagi nito upang maunawaan ang Great Thousand Worlds sa unang pagkakataon. Ang Heavenly Heart Imprint ay napatunayang isang napakahalagang kayamanan sa Blue Celestial Realm. Bagaman hindi ito kumpleto dahil may nawawala pang bahagi, malinaw niyang naramdaman ang kamanghamanghang kapangyarihan ng Great Thousand Worlds sa loob ng Blue Celestial Realm. Gayunpaman, dahil sa kakaibang sistema ng kanyang pag-abot sa kapangyarihan na nakaugat sa mga batas ng langit at lupa, hinarap ni Severin ang isang natatanging hamon na nangangailangan na sirain niya ang mga tanikala mula sa loob at umusad mula sa kalooban palabas. Iba ito sa sinaunang mga batas o sa mga batas ng kasalukuyang mundo. Dahil dito, pumasok si Severin sa kanyang silid pagsasanay at umupo ng naka-cross-leg sa Enlightenment mat. Umiling siya upang alisin ang ibang mga iniisip at pinakalma ang kanyang paghinga bago ito ng isip. Hindi nagtagal, pumasok siya sa isang malalim na estado ng kaliwanagan. Sumisid ang kanyang kamalayan sa Heavenly Heart Imprint sa kanyang itaas na energy core at agad siyang binalot ng mainit na yakap ng mundo. Sa loob ng kanyang panloob na kaharian, napakaraming landas ang lumitaw at ang kanilang kadakilaan ay umalangaw-ngaw sa kanyang Middle Thousand Worlds. Sa isang iglap, kapansin-pansin na lumawak ang kanyang panloob na mundo at ang mga landas ay tila isang espongha na sumisipsip sa mga orihinal na landas mula sa Heavenly Heart Imprint. Ang mga landas ng kulog, 5 elemento, pagkawasak, kamatayan, at marami pang iba ay nagsaanib ng maayos at nagdulot ng mabilis na pagbabago sa kanyang Middle Thousand Worlds. Pagkalipas ng kalahating buwan, isang malakas na pagyanig ang yumanig sa kanyang pagkatao na hudyat ng nalalapit na pagbasag ng kanyang mga tanikala. Doon niya nalaman na naabot na niya ang antas ng quasi-celestial regent. Sa walang kapantay na lakas, lumawak ang kanyang panloob na mundo sa hindi masukat na sukat at nagpakita ng libo-libong perpektong batas sa pagitan ng langit at lupa. Isang aura na masigit pa sa isang Royal Celestial ang sumira sa kalawakan at winasak ang oras at espasyo upang ipakita ang nangingibabaw nitong presensya sa 9 Heaven and 10 Lands. Sa buong 9 Heavens and 10 Lands sa Blue Celestial Realm,
naramdaman ng lahat ng nabubuhay na nilalang ang panginginig ng kanilang mga kaluluwa na para bang may isang makapangyarihang nilalang ang isinilang. Sa gitna ng kaba, malinaw na mga larawan ng 3,000 landas na kumikislap sa banal na liwanag ang bumuhos sa kanilang isipan. Ang pangyayaring iyon ay tila lumampas sa oras at espasyo at tumatak sa kamalayan ng bawat nilalang. Para bang ang kanilang isip ay hindi na sa kanila kundi napapalitan ng mga hindi maipaliwanag na bisyon. Karaniwan, ang ganitong bagay ay nararanasan lamang ng mga nilalang na mas mababa sa Royal Celestial, ngunit umabot ito sa puntong maging ang mga dakilang Royal Celestials ay nahirapang labanan ang mga imaheng iyon. Sa loob ng Pure Heart Hall ng Heaven Palace, abala si Oliver sa pag-unawa sa mga batas ng langit at lupa nang bigla siyang ginulantang ng mga hindi mapigil ang bisyon. Ano ang nangyayari? Lumaki ang kanyang mga mata habang ginagamit ang kanyang napakalawak na kapangyarihang celestial sa walang saysay na pagtatangkang paalisan ang mga kakaibang imahe. Sa loob lamang ng ilang segundo, isang matinding takot ang bumalot sa kanya, at isang puwersa ang dumagan mula sa lampas ng oras at espasyo. Nawalan siya ng kakayahan laban dito at napilitang mapadapa sa lupa. Doon lamang napagtanto ni Oliver ang pag-eral ng isang quasi-celestial regent, isang puwersang napakalakas na kahit ang mga Royal Celestials ay tila napakaliit sa presensya nito. Ang pagkakatuklas na iyon ay parang lindol na tumama sa kanya at nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang noo. Lintik, sino ang posibleng nakaabot sa antas ng quasi-celestial regent sa panahong ito? Hindi pa nagigising ang aming dalawang ninuno at kailangan pa nila ng sapat na dugo. Lumakas ang desperasyon ni Oliver ngunit ang presyon ng quasi-celestial regent ay lalo siyang idiniin sa lupa at ginawa siyang parang putik. Ang pangyayaring iyon ay hindi lamang naganap sa Nine Heavens kundi sa buong Blue Celestial Realm at sa Great Thousand Worlds. Ang mga Royal Celestials ay napuno ng pagkalito dahil sa hindi maipaliwanag na panghihimasok tulad ng dinaranas ni Oliver. Sa loob ng Clear Wind Sect, si Cretia kahit na nabawi na ang kanyang composure ay napilitang lumuhad dahil sa walang tigil na presyon ng tangkain niyang alisin ang mga imahe sa kanyang isipan. Sa loob ng isang marangyang silid sa Ingeni Paradise, biglang nagising si Khalid mula sa pagkakahiga sa kanyang ulap na higaan dahil sa panghihimasok sa kanyang kamalayan. Sa Tri-Celestial Island sa Benlig Island, bumalot ang katahimikan sa buong lugar na nagbigay ng kakaibang tahimik na kapaligiran. Si Bolka ay nahirapang labanan ng biglaang pagpasok sa kanyang isipan at nanginginig sa takot. Paano nagpakita ang dakilang landas sa aking kamalayan ng walang babala? Ito ba ay gawa ng isang quasi-celestial regent? Hindi maisip na mangyari ang ganitong panghihimasok sa isang Royal Celestial na itinuturing na pinakamalakas sa lahat ng nilalang sa Blue Celestial Realm. Walang pagmamalabos na sabihin kaya nilang mabuhay sa magulong dagat kahit bumagsak ang Celestial Realm. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang emosyon ay kayang baguhin ang kanilang kapaligiran, utusan ng kidlat o magpatubo ng mga bulaklak ayon sa kagustuhan. Hindi na sila nakatali sa kanilang nakaraan kasalukuyan at hinaharap at hindi rin sa oras at espasyo. Ang kanilang pag-eral ay walang hanggan. Ang kanilang kamalayan ang nagsisilbing kanilang santuaryo, kaya ito ay hindi dapat mapasok ng kahit anong puwersa. Ang paglabag na naramdaman ni Bolka ay lubos na yumanig sa kanyang kalooban. Ang paglitaw ng mga bisyong iyon sa isipan ng bawat nilalang ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa Celestial Realm. Ano ba ang nangyayari? Bakit ang mga kakaibang imaheng ito ay gumugulo sa aking isipan? May isang makapangyarihang nilalang bang nakakuha ng pagkaunawa sa mga landas? Hindi ito simpleng kaliwanagan lamang. Nang maunawaan ni Severin ang mga landas noon, nagbago ang kalangitan. Lumitaw ang lila na hamog sa paligid habang ang mga gintong lotus ay umusbong mula sa lupa, at ang mga bulaklak ay bumagsak mula sa langit. Dapat natin itong iulat sa mga Royal Celestial sa itaas. Kailangan nilang tugunan ang kakaibang pangyayaring ito. Samantala, habang itinataas ni Severin ang kanyang panloob na mundo tungo sa Great Thousand Worlds, wala siyang kamalay-malay sa napakalaking epekto ng kanyang pag-abot sa antas ng quasi-celestial regent sa buong kaharian. Habang pinagmamasdan niya ang libo-libong perpektong batas na lumilitaw sa kanyang panloob na universo at nagsasanib sa orihinal na espasyo, bumilis ang kanyang paghinga.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata at natuklasan na kaya niyang manatiling konektado sa buong kaharian, kahit hindi ginagamit ang kanyang enerhiya, banal na pandama, o pisikal na lakas. Sa isang isip lamang, isang banal na liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan at bumuo ng isang sandatang celestial mula sa wala. Sa isa pang isip, ang sandata ay nawasak at naging mga gintong celestial pills. Sa isa pang isip, 1,296,000 cave worlds ang lumitaw sa kanyang paligid, kumonekta sa magulong dagat at naging asensya ng langit at lupa. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang mga mundong iyon ay dumaan sa napakahabang panahon, na nasaksihan ang pag-usbong at pagbagsak ng mga sibilisasyon hanggang sa tuluyang maging purong magulong enerhiya. Namangha si Severin sa kanyang bagong kakayahan na hubugin ang realidad sa isang isip lamang, masaksihan ang daloy ng lahat ng buhay, at lakbayin ang oras mismo. Bagaman nagamit na niya ang kaparehong kapangyarihan bilang isang Royal Celestial, hindi pa niya kailanman naranasan ang kakayahang lumikha ng mga mundo sa isang isip lamang. Para na itong kapangyarihan ng isang Diyos. Doon niya lubos na naunawaan ang tunay na kahalagahan ng isang quasi-celestial regent. Hindi ko man lamang maisip kung gaano kalakas ang isang tunay na celestial regent, kung ang isang quasi-celestial regent ay may ganitong kapangyarihan, bulong niya sa sarili na puno ng pananabik. Bagaman siya ay isa ng quasi-celestial regent, napagtanto ni Severin na siya lamang ang nasa panig ng mga celestial habang ang dalawa pa ay mula sa mga extraterrestrials. Si Arman ang dating celestial sovereign ay dati nang may hawak ng kumpletong heavenly heart imprint. Gayunpaman, maging ang sinaunang imperial na hukuman na dating tahanan ng 12 ng Royal Celestials at 120,000 tunay na immortal ay bumagsak at naging wala. Sa kabila ng mabigat na katotohanang iyon, pinigilan ni Severin ang sarili na mawalan ng pag-asa. Panahon na upang muling itayo ang imperial na hukuman. Agad siyang tumayo mula sa Enlightenment mat at naglaho mula sa silid ng pagsasanay. Bagaman kalahating buwan siyang nagkulong, nanatiling mulat si Severin sa mga nangyayari sa labas. Pinangunahan ng matandang baliw ang Longevity Alliance sa paghahanap ng pabor ng iba pang mga lahi at tumutulong sa kanila ang mga tao mula sa Ingeni Paradise at Clearwind Sect. Pagkatapos ay nagpakita si Severin sa Heaven Palace. Ang dalawang extraterrestrial na tunay na immortal na nagbabantay sa pasukan ay magbababala pa sana sa kanya na lumayo nang biglang magsimulang maghiwa-hiwalay ang kanilang mga katawan. Pinatay sila ni Severin sa isang isip lamang. Nang pumasok siya sa Pure Heart Hall, nakita niya si Oliver na nahihirapan sa ilalim ng presyon ng kanyang aura. Nagbago ng husto ang ekspresyon ni Oliver nang maramdaman niya ang kawalan ng paggalaw ng enerhiya mula kay Severin. "Nakamit mo na ba ang pag-angat?" tanong niya. "Oo," sagot ni Severin nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, sumuko si Oliver dahil alam niyang nakasalalay dito ang kanyang buhay. "Handa akong sumuko." Kung siya ay mabubuhay, ang dalawang ninuno na sinusubukan niyang gisingin ay balang araw haharap kay Severin. Sila ay mga quasi-celestial regents at tiyak na maglalaban-laban para sa mas mataas na kapangyarihan. Kabanata 3105. Umiling si Severin ng may kabigatan. "Hindi ko ipagkakaluob sa iyo ang pribilehiyong iyon." Pagkasabi pa lamang niya nito, naramdaman ni Oliver na napuno ng takot ang biglaang pagkaputol ng hibla ng kanyang kapalaran. Bagaman hindi niya kailanman nakamit ang kaliwanagan sa napakahabang panahon, mabilis siyang inabot ng kamatayan. Isang makapangyarihang puwersa na sumaklaw sa buong kaharian at nagbuhos ng liwanag sa oras at espasyo ang agad na pumuksa sa kanya. Walang laban sa ganoong kalakas na kapangyarihan, alam ni Oliver na malapit na ang kanyang katapusan. Ngunit ang likas na pagnanais na mabuhay ay nagtulak sa kanya sa isang huling baliw at desperadong hakbang sa sariling pagsabog. Ang kapangyarihan ng sariling pagsabog ng isang Royal Celestial ay sapat upang bantaan ang mismong anyo ng Nine Heavens. Nagkaroon ng mga bitek ang katawan ni Oliver at sumabog ang mapanirang liwanag mula rito. Gayunpaman, lahat ng anyo ng pagtutol ay naging walang saysay laban sa isang quasi-celestial regent tulad ni Severin. Pagkatapos ay malamig na sinabi ni Severin, "Balak ko sanang iligtas ang isang bahagi ng iyong kaluluwa dahil may naitulong sa akin ang iyong mga plano sa Devil Realm. Sayang at pinili mong suwayin ako. Haharapin mo ngayon ang ganap na pagkalipol."
Sa isang isip lamang ni Severin ay sapat na upang burahin ang pag-eral ni Oliver sa lahat ng linya ng oras at dimensyon. Sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap, ang bawat bakas ng kanyang pagkatao ay nawala. Ang pagtatangkang magpasabog ni Oliver ay nabigo dahil ginawa na lamang siyang abo ni Severin. Bago tuluyang mabura sa pag-eral, isang baliw na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Oliver habang nakatitig kay Severin. Hihintayin kita sa impyerno. Aagawan ako ng hustisya ng aking mga ninuno. Hindi interesado si Severin sa pakikipagpalitan ng salita sa isang natalong kalaban, kaya iwinagayway niya ang kanyang kamay at nagpalabas ng banayad na hangin na nagkalat sa mga labi ni Oliver sa paligid. Pagkatapos ay umakyat siya sa hagdan ng Pure Heart Hall. Nang siya ay umupo sa trono, kumidlat ang paligid at isang tabing ng lilang enerhiya ang bumalot sa kanya. 3,000 landas ang lumitaw sa sandaling iyon at bumuo ng isang banal na tulay na tumawid sa kalangitan. Inilabas ni Severin ang Heavenly Heart Imprint at tinapik ang kanyang noo. Ang imprint ay naging isang gintong tourmaline na kasinlaki ng palad at naglalabas ng walang kapantay na kapangyarihan. Habang ito ay umiikot, nilakbay ni Severin ang napakalawak na distansya at kinuha ang mga prayer flag na naglalaman ng kapalaran ng lahat ng lahi. Ngayon magsanib, sabi niya. Ang kapalaran ng halos 10,000 lahi ay lumitaw sa loob ng Pure Heart Hall na parang maliliit na anyo ng ilog ng oras. Bawat isa ay kumakatawan sa kapalaran ng isang lahi sa mga kaharian, medyo kahawig ng gintong dragon ng kapalaran sa Delhi, ngunit may pagkakaiba. Ang gintong dragon ay kumakatawan sa kabuuang swerte ng Delhi samantalang ang mga ilog sa harap niya ay kumakatawan sa swerte ng libo-libong lahi sa Blue Celestial Realm. Ang mga kapalarang iyon ay nagsanib sa Heavenly Heart Imprint at lalo pang pinalakas ang kapangyarihan ni Severin sa buong kaharian. Kasabay nito, naramdaman ng bawat nilalang sa Celestial Realm ang pagbabago. Si Kriya mula sa Clearwind Sect ay nakaramdam na ang mga batas at prinsipyo ay lalo pang nagiging mahirap unawain na para bang may nakakatakot na enerhiya na nabubuo sa Nine Heavens. Puno ng saya, pinunit niya ang kalawakan at nagmadaling pumunta roon. Ang iba pang Royal Celestials na sina Bolka at Libra, ang huli ay nahulog sa magulong kawalan noong nakaraang labanan ay tila hinayla ng isang hindi nakikitang puwersa habang nagmamadali silang pumunta sa Nine Heavens. Samantala, ang mga miyembro ng Longevity Alliance ay kumilos din ayon sa mensahe ni Severin. Ang mga may antas na True Immortal pataas ay agad na naging mga guhit ng liwanag na dumaan sa Nine Heavens Gale at kaguluhan ng espasyo. Sa wakas, nakarating sila sa Heaven Palace. Nang sila ay nagtipon, nakita nila ang mga kapalaran ng lahat ng lahi na lumulutang sa harap ni Severin at naunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Ang pagsilang ng isang bagong panahon ay dumating na at handa na si Severin na itatag ang bagong imperial na hukuman. Ang mga True Immortals, Quasi-Royal Celestials, at maging ang mga dakilang Royal Celestials ay napigil ang kanilang paghinga. Tahimik na nagmasid ang lahat habang ginagamit ni Severin ang Heavenly Heart Imprint. Sa bawat hibla ng kapalaran na isinasanib sa Heavenly Heart Imprint, naramdaman ni Severin na lalo pang lumalakas ang kanyang kapangyarihan sa Blue Celestial Realm. Pakiramdam niya ay kaya niyang baguhin ang mundo sa isang isip lamang. Nang ang kapalaran ng 10,000 lahi ay tuluyang maisanib sa Heavenly Heart Imprint, ang gintong tourmaline ay malakas na nanginig at naglabas ng aura na naramdaman sa buong 9 Heavens and 10 Lands. Batid ang kahalagahan ng sandaling iyon, tinapik ni Severin ang kanyang noo at nagpadala ng bahagi ng kanyang kaluluwa upang pamunuan ang Heavenly Heart Imprint. Ang 3,000 dakilang landas sa loob niya ay sumabog palabas at nagpakita. Ngayon ang araw na ako si Severin ay muling magtatayo ng imperial na hukuman sa 9 Heavens. Bilang tagapagdala ng dakilang landas ang mundo ay malilimbag sa akin at ako ang magiging kaayusan ng cosmos habang pinuprotektahan ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Habang kumalat ang 3,000 landas, sila ay naging mga liwanag na nagkalat sa buong Blue Celestial Realm. Sa isang iglap, isang gintong dragon ng kapalaran ang lumipad at isang makinang na phoenix ang pumaimbulog. Ang pahayag ni Severin ay umalingaw sa isipan ng bawat nilalang sa Blue Celestial Realm na tila kagustuhan mismo ng langit. Matapos makita ang Heavenly Heart Imprint na sumisipsip ng kapalaran ng lahat ng lahi, alam niyang dumating na ang tamang oras upang itatag ang imperial na hukuman.
Ang imperial na hukuman ay itinatatag na niya. Parang tumugon ang buong kaharian at yumanig ito habang ang banal na liwanag ay bumuhos mula sa ilog ng oras at tinanglawan ang Heaven Palace. Sa gulat ng mga nakamasid, napakaraming maringal na palasyo ang lumitaw sa paligid ng Heaven Palace at ang asensya ng mga dakilang landas ay lumutang sa itaas. Namangha sina Kalayd at ang iba pa. Kahit bilang mga Royal Celestials, naramdaman nila ang malalim na koneksyon sa landas sa loob ng Heaven Palace at tila bumilis ang kanilang pag-abot sa kapangyarihan. Mas lalo itong naramdaman ng mga quasi-Royal Celestials at True Immortal sa ibaba nila. Sa isang iglap, isang True Immortal mula sa Longevity Alliance ang agad na nakaabot sa susunod na antas. Ang pagtatatag ng imperial na hukuman ay hindi lamang nagdulot ng pagbabago sa Nine Heavens kundi nagdala rin ng biyaya sa buong Blue Celestial Realm. Habang ang banal na liwanag ay bumabalot sa lupa, hindi mabilang na mga tagapagsanay ang nakaabot sa bagong antas o nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa cosmos. Alam ng lahat na ang mga pagbabagong iyon ay dahil sa ginawa ni Severin. Ang mga nilalang na puno ng pasasalamat ay lumuhod at sumamba sa langit. Mabuhay ang Celestial Sovereign! Mabuhay si Celestial Sovereign Severin! Mga butil na liwanag na kulay puti ang nagsimulang damaloy mula sa Nine Heavens and Ten Lands. Ang kapangyarihang iyon na kumakatawan sa pananampalataya ay pumasok sa Heavenly Heart Imprint. Dahil dito ay naibalik ang imprint at naitanim ang 3,000 landas dito. Bilang tagapagdala ng imprint, naramdaman ni Severin ang saya nito at napagtanto niya na ang huling bahagi ng imprint ay ang pananampalataya ng mga nabubuhay na nilalang. Sa isang iglap, nagbago ng lubusan ang Heavenly Heart Imprint. Puno na ito ng kapangyarihan ng langit at lupa at nalampasan ang kahit anong sandatang celestial na umiiral. Si Severin ay nagbago rin. Nang makumplito ang pagbabago ng Heavenly Heart Imprint at matanggap nito ang basbas ng kalooban ng kaharian, isang maringal na kasuotan na may berdang siyam na kuko na gintong dragon at isang korona na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang marka ay bumalik sa kanyang kamay at agad niyang naramdaman ang lawak ng kanyang impluensya sa Blue Celestial Realm. Kahit ang pinakamaliit na salita at kilos ay may malaking epekto sa buong kaharian. Sa loob ng Heaven Palace, naramdaman ni Kalayd na ang aura na nagmumula kay Severin ay sabay na kasing lawak ng langit at karagatan ngunit kasing hindi matukoy ng isang mortal. Kinabahan siya ng gusto dahil alam niyang lampas na ito sa antas ng isang cultivator na nakaabot sa perfect stage Royal Celestial. Hindi pagmamalabas na sabihin kaya ni Severin na paksain ang isang Royal Celestial sa isang isip lamang. Sina Bolka, Libra, at Cretia ay kapwa nakaramdam ng parehong takot. Para sa kanila, si Severin ay tila mismong anyo ng landas hindi mahawakan, tahimik, malalim, hindi maunawaan, at hindi matukoy. Habang suot ni Severin ang imperial na kasuotan, sabay-sabay na yumuko sina Bolka at ang iba pa. Mabuhay ang Celestial Sovereign, sabay-sabay nilang sigaw. Isang banayad na alon ng kapalaran ang lumapit sa Heavenly Heart Imprint habang tinanggap ni Severin ang kanilang pagsamba na may ngiting nasisiyahan. Itinaas niya ang kanyang kamay at agad silang pinatayo gamit ang isang hindi nakikitang puwersa. Sa isang malakas na tinig na umalingaw sa kanilang mga tainga, ipinahayag ni Severin. Sa aking kautusan si Kalayd ng Ingeni Paradise ay bibigyan ng titulong Dominus Noster Arcanum. Siya ang mamamahala sa mga bituin, sa balanse ng Nine Heavens and Ten Lands, sa haba at lapad ng langit at lupa, sa araw, sa buwan, at sa pagbabago ng mga panahon. Isang gintong dragon ng kapalaran ang lumitaw mula sa ilog ng oras at nagdala ng isang gintong bunga na sumisimbolo sa posisyon ng kaayusan ng cosmos. Bagaman hindi nito ibinibigay ang ganap na pag-angat, maaari pa ring makinabang sa biyaya ng landas at pabor ng langit at lupa. Kumislap sa saya ang mga mata ni Kalayd nang maunawaan niya ang kahalagahan ng bunga. Mapagkumbaba kung tinatanggap ang iyong utos Celestial Sovereign, sabi niya habang tumatayo. Sa isang iglap, isang makinang nakasuotang Celestial na kahawig ng kalangitang puno ng bituin ang bumalot sa kanya at ang kanyang antas ay umangat sa perfect stage Royal Celestial. Napuno siya ng pasasalamat habang nararamdaman ang biglaang pagtaas ng kanyang lakas. Pagkatapos ay tumingin si Severin kay Cretia at sinabi, "Sa aking kautusan,
si Cretia ng Clearwind Sect ay bibigyan ng titulong Dominus Noster Immortalis. Siya ang mamamahala sa buhay ng lahat ng nilalang, kasama ang kanilang pag-eral, haba ng buhay, lakas, kamalayan, kalagayan, yaman at kasaganaan. Yumuko si Cretia bilang pagtanggap at isa pang gintong dragon ang lumitaw mula sa ilog ng oras na may dalang panibagong gintong bunga. Lumakas ang kanyang kapangyarihan at umabot sa perfect stage Royal Celestial. Ang kanyang pagbabago ay napakalalim at tila ang bawat aspeto ng pag-eral ay makikita sa kanyang bughaw na kasuotan. Salamat sa pagbibigay nito, sabi ni Cretia na puno ng pasasalamat habang tinatanggap ang kanyang bagong lakas. Ipinagpatuloy ni Severin ang pagbibigay ng mga titulo kina Bolka at Libra na lalo pang nagpalakas sa kanila at nagpapatatag sa daloy ng oras. Sa aking kautusan si Bolka mula sa Tri-Celestial Island ay bibigyan ng titulong Dominus Noster Divum. Siya ang mamamahala sa digmaan, sa langit at lupa, sa hilaga at timog, at sa 9 heavens and 10 lands. Sa aking kautusan si Libra ay bibigyan ng titulong Dominus Noster Vacuus. Siya ang mamamahala sa kawalan, sa kulog, sa kaparusahan, sa pag-angat ng lahat ng cultivators, sa katatagan ng mga linya ng oras, at sa pagtatanggol laban sa mga extraterrestrial na pagsalakay. Sa mga pahayag na iyon, isa pang gintong dragon ang lumitaw at lalo pang tinaas ang kapangyarihan ni Bolka at Libra. Umalangaw-ngaw ang kanilang pasasalamat sa buong bulwagan at nagpatuloy si Severin sa pagbibigay ng mga titulo sa iba pang mga quasi-royal celestials. Mahigit 100 quasi-royal celestials mula sa 5 pangunahing puwersa noon ang pumasok na sa imperial na hukuman at tumanggap ng kani-kanilang mga titulo. Ang mga mula sa Longevity Alliance ang pinakanakinabang at lahat ng 7 quasi-royal celestials ay binigyan ng titulong Celestial Lord. Gaya ng ipinahihiwatig ng titulo, ang isang Celestial Lord ay mas mataas sa lahat ng mga immortal. Dahil sa kanilang posisyon, hindi na sila kalayuan sa pag-abot sa pagiging Royal Celestial. Maging ang iba pang mga disipulo na nasa antas ng True Immortal ay nakinabang sa biyaya ng langit at nakakuha ng pabor mula sa dakilang landas sa kanilang pag-abot sa kapangyarihan. Mas higit ito kumpara sa kanilang dati ng kalagayan ng maraming beses. Matapos ang kalahating oras, natapos ang seremonya at tumango si Severin ng may kasiyahan habang pinagmamasdan ang mga immortal sa loob ng imperial na hukuman. Ang Heaven Palace ay mayroon na ngayong 4 na Royal Celestials, kasama ang halos 20 quasi-Royal Celestials at 5,000 True Immortals. Ang mga kilalang nilalang na ito ay dating naglingkod sa Longevity Alliance, Clearwind Sect, Tri-Celestial Island, at Ingeni Paradise. Bagaman mas kaunti sila kumpara sa 120,000 True Immortals noong kasagsagan ng sinaunang imperial na hukuman, tiwala si Severin na maibabalik niya ang kaluwalhatian nito sa paglipas ng panahon. Tutal, kakasimula pa lamang ng muling itatag ang bagong imperial na hukuman at marami pang dapat gawin. Pagkatapos ay nagsalita si Severin sa lahat. Habang patuloy ninyong pinapataas ang inyong antas, kailangan ninyong paghandaan ang nalalapit na banta ng digmaan laban sa mga extraterrestrials. Ngayong nabigyan na kayo ng mga titulo bilang tagapangalaga ng langit at lupa, tungkulin nating suklian ang mga biyayang natanggap natin. Oo, gagawin namin, sabay-sabay na tugon ng mga immortal na puno ng determinasyon. Matapos ang kanyang pahayag, sandaling kinausap ni Severin si Diane at ang kanyang mga asawa bago siya naglaho sa loob ng Heaven Palace. Sa pagpasok niya sa mas malalim na bahagi, sinuri niya ang napakalawak na mundong nasa loob ng kanyang sarili, na isang kahariang maihahambing sa mismong Blue Celestial Realm. Kumislap ang kanyang mga mata sa pananabik habang napansin niya ang 4 Elements Divine Tree ay ganap na. Bigla siyang umalis sa pagtitipon dahil naramdaman niyang nakalikha na ang puno ng mga mahiwagang sandata. Sa loob ng kanyang panloob na mundo, sumabog ang liwanag mula sa 4 Elements Divine Tree at ang tuktok nito na may 3,000 landas ay nakabitin sa itaas. Habang napuno ng liwanag ang kalangitan, 4 na makapangyarihang sandata nakahawig ng mga nilalang ang lumitaw. Isang Mar-Angel na berdeng dragon ang pumailan lang sa ulap, na nagdulot ng malalakas na hangin at naging isang letigo na kumikislap sa pinakaugat na enerhiya ng universo.
Isang pulang ibon na nagliliyab ang lumipad at ang nagliliyab nitong balahibo ay naging isang pulang bandila na kumokontrol sa batas at enerhiya ng apoy. Kahit ang isang Royal Celestial ay maaaring malubhang masugatan kapag tinamaan nito. Pagkatapos, isang puting tigre at isang itim na pagong ang bumaba mula sa puno at naging White Tiger Seal at Black Tortoise Seal. Ang una na may batas ng bilis ay kumokontrol sa hangin, klima, at 4 na panahon. Ang huli na may batas ng sigla ay kumokontrol sa tubig at pinagmumulan ng buhay. Bukod sa 4 na sandatang iyon, isang maliit na diagram ng pormasyon ang lumitaw sa itaas ng banal na puno. Binubuo ito ng masalimuot na pagsasanib ng 4 symbols, at kahit si Severin ay nahirapang unawain ang mga disenyo nito. Agad niyang nalaman na iyon ang 4 symbols array. Dahil sa lakas ng 4 na banal na sandata, naramdaman ni Severin na kaya niyang hamanin kahit ang isang quasi-celestial regent. Samantala, ang balita tungkol sa muling pagtatatag ng imperial na hukuman ay kumalat sa buong celestial realm na parang rumaragas ang baha. Sa isang lungsod sa loob ng Devil Realm, nagtipon ang 5 natitirang Royal Celestials ng mga extraterrestrials. Lahat sila ay may seryosong ekspresyon. Si Gidor na dati nang natalo ni Severin sa dagat ng hangganan ay nagngingit-ngit sa galit. Buwisit siya. Ngayong naitayo muli ang imperial na hukuman, lalo pang lalakas ang celestial realm laban sa atin. Dapat magbayad si Severin, sabi ni Troby habang inaalala ang kanilang sagupaan sa ibabaw ng Clearwind sect. Nang inig siya sa alaala at nagsalita, hindi nagpadala ng senyales si Oliver kahit na naitatag na muli ang imperial na hukuman. Malamang hindi na lamang siya isang perfect stage Royal Celestial. Nalampasan na niya ang antas na iyon. Si Lochek na nababalot ng madilim na enerhiya ay nagsalita ng may pagmamadali. Kailangan nating gisingin agad ang mga ninuno, kung hindi ay halos imposibleng may segowa ang ating kaguluhan. Kung wala ang kanilang tulong, hindi natin kakayanin ang kapangyarihan ng mga Celestial. Kung ganoon, ito ang ating gagawin, sabi ni Sakya habang tumango ng seryoso. Hinati niya ang kanyang palad at agad na bumuo ng ilang hand seal. Sa isang iglap, isang aura na lampas sa langit ang sumiklab mula sa magulong kawalan. Sa napakalawak na kalawakan ng magulong dagat, paminsan-minsan ay humahampas ang malalakas na hangin na nagpapagalaw sa mapanganib na enerhiya ng kaguluhan. Isang buhawi lamang ay kayang kumitil ng buhay kahit ng isang true immortal. Sa gitna ng kaguluhan, 2 napakalaking anyo ang nakahandusay sa kailaliman. Naglalabas sila ng aura na walang kapantay ang lakas, kaya maging ang mga landas ay sumusunod sa kanilang kapangyarihan. Ang maruming hininga na lumalabas habang sila ay natutulog ay kayang punitin ang espasyo ng kaguluhan at magbunyag ng tila panaginip na mga kosmikong mundo. Sila ang pinagmula ng lahi ng mga extraterrestrials, ang simula at wakas ng mga misteryosong nilalang. Ang kanilang mga pangalan ay Infernature at Damnature. Para sa mga hindi nakakaalam at kahit sa sarili nilang lahi, pinaniniwalaan na magkaibang nilalang sila. Ngunit sa katotohanan, sila ay 2 bahagi lamang ng iisang nilalang. Si Infernature ay maituturing na isinilang mula mismo sa kaguluhan at nasaksihan ang pinakaunang panahon ng Blue Celestial Realm. Dahil siya ay ipinanganak mula sa kaguluhan, likas sa kanya ang kontrol sa magulong enerhiya nito. Nang una niyang maunawaan ang mga landas, napagtanto niya na kahit maabot niya ang antas ng quasi-celestial regent ay para lamang siyang nakakulong sa mas malaking hall. Nang maabot niya ang antas na iyon, hinati niya ang kanyang sarili sa 3, at si Damnature ay naging kanyang ikalawang anyo. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin niya maabot ang pagiging celestial sovereign. Sa tuwing susubukan niyang tumakas mula sa kaguluhan, pakiramdam niya ay may kulang. Pinaghinalaan niyang mali ang kanyang tinahak na landas hanggang sa matuklasan niya ang Blue Celestial Realm at ang mga aral ni Arman na nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Naniniwala siya na ang paraan ng pag-abot mula sa loob palabas ay makakatulong upang maabot ang antas ng Celestial Regent. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang dugo at asensya upang likhain ang lahi ng mga extraterrestrials. Mula sa dilim, binalak niyang sakupin ang Celestial Realm at kunin ang kapangyarihan sa lahat ng pag-eral. Ngunit sa malaking labanan 2 milyong taon na ang nakalipas,
ginamit ni Arman ang espada ng banal na kalooban at mas pinili niyang sirain ang mundo kaysa hayaan si Infernature na magtagumpay. Malubhang nasugatan sina Infernature at Damnature kaya nagtago sila sa kailaliman ng kaguluhan upang magpagaling. Lumipas ang panahon na hindi masukat sa gitna ng kaguluhan. Sa araw na iyon, habang nagpapagaling sina Infernature at Damnature, dumating ang balita mula kay Sakya. Ipinaalam sa kanila ang muling pagtatatag ng imperial na hukuman at ang paglitaw ng isang bagong quasi-celestial regent. Sabay silang nagising mula sa kanilang pagkakatulog at ang kanilang presensya ay gamulo sa mismong tela ng realidad. Nakakatuwang mga nilalang na umusbong sa loob lamang ng ilang siglo. Mukhang may natira pang plano si Arman, sabi ni Infernature habang nagliliyab ang kanyang mga mata sa liwanag ng kaguluhan. Sa kanyang tabi, ngumisi si Damnature at ang madilim na enerhiya sa paligid niya ay tila kumukulo. Isang simpleng quasi-celestial regent tulad niya ay hindi banta sa atin, sabi ni Damnature. Para sa kanya, ang pagangat ni Severin ay patunay lamang ng kanilang lakas. Upang matalo sila, kailangan silang mapaksa ng sabay dahil kung isa lamang ang mapatay, kaya pa rin itong buhayin ang isa. Ang kanilang landas ay nagbibigay kakayahang sabay na hawakan ang nakaraan at kasalukuyan. Sa mga pagbabagong ito sa Celestial Realm, panahon na upang kunin natin ang nararapat sa atin, sabi ni Infernature ng kalmado habang itinuturing na hindi hadlang si Severin. Tinukoy niya ang direksyon ng Celestial Realm at nagsimulang kumilos ang kanyang napakalaking anyo patungo roon. Samantala, sa loob ng Nine Heavens, inilabas ni Severin ang Four Elements Divine Weapons mula sa kanyang panloob na mundo at agad itong pinag-aralan. Sa lakas ng isang quasi-celestial regent, madali niyang napuno ng kapangyarihan ang mga ito at hinubog bilang makapangyarihang sandata sa loob lamang ng ilang sandali. Kabanata 3110. Nararamdaman ni Severin ang koneksyon ng kanyang isipan sa mga sandata na parang bahagi na ng kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang tingin sa kalangitan. Halos kapantay ko na si Arman ngayong nakaabot na ako sa antas ng quasi-celestial sovereign. Ngunit hindi magiging madali ang pagharap sa mga extraterrestrial na quasi-celestial regents, bulong niya. Si Arman ang dating pinuno ng imperial na hukuman at tagapamahala ng Celestial Realm, ngunit kahit siya ay hindi nakaligtas sa pag-atake ng kalooban ng langit. Kahit ang isang napakalakas na quasi-celestial sovereign ay naging abo lamang. Nararamdaman ni Severin ang bigat ng responsibilidad. Upang harapin ang dalawang quasi-celestial regents, kailangan niyang maabot ang antas ng celestial sovereign, isang antas na kakaunti lamang ang kanyang nalalaman. Alam niya ang konsepto ng Celestial Sovereign bilang pag-abot sa kalayaan sa pamamagitan ng kaliwanagan sa 3,000 landas. Ngunit napakarami ng mga landas kaya mahirap matukoy ang tunay na daan. Habang nag-iisip si Severin, ang kanyang kamalayan ay naglakbay sa kawalan at ang kanyang espiritu ay lumutang sa walang hanggan na espasyo hanggang sa siya ang unang tumapak sa ilog ng oras. Sa bawat hakbang, nalalampasan niya ang mga panahon at nalampasan pa ang pag-atake ng kalooban ng langit na dating humarang sa kanya hanggang makarating siya sa hangganan ng bumabagsak na Blue Celestial Realm. Habang tinitingnan ng pamilyar na anyo ng Heaven Palace, lumitaw siya mula sa kailaliman ng oras at pumasok sa Pure Heart Hall. Dahil sa paglagpas sa agos ng oras, naging hindi siya nakikita at hindi matukoy. Ang kanyang anyo ay natakpan ng hamog ng oras. Sa loob ng Pure Heart Hall ay may isang kabataang lalaki na may hawak na tasa ng spiritual tea at naghihintay ng kalmado. Dumating ka na, bati ng lalaki. Walang bakas ng galit at tila muling nagkita ang dalawang magkaibigan. Pagbati sa iyo, kagalang-galang na nakatatanda, sabi ni Severin habang umupo sa harap ni Arman, ang pinuno ng oras at espasyo sa kahariang iyon. Ang pagdating mo ay nagpapatunay sa aking hula. Mukhang ang aking ginawa noon ay nagbigay sa iyo ng napakaraming panahon, sabi ni Arman ng kalmado. Tumingin si Severin ng may pagtataka. Bakit mo isinakripisyo ang sarili mo kung alam mong ito ang mangyayari? Bilang isang celestial regent na may hawak ng heavenly heart imprint, kaya ni Severin na makita ang hinaharap ngunit bahagya lamang. Ngunit si Arman ay tila kayang makita ito ng buo. Sa kabila nito, hinarap pa rin niya ang mga kaaway na quasi-celestial regents kaya lalo siyang hinangaan ni Severin. Marahil ay naramdaman ni Arman ang kanyang pagkalito kaya ngumiti siya.
Nakamit ko ang kaliwanagan ng mas maaga ngunit mali ang aking tinahak. Kung ako ay nanatiling buhay, masusupol ko ang mundo at walang ibang nilalang ang makakaabot sa tamang landas. Maling landas, tanong ni Severin. Hindi lamang 3,000 kundi walang hanggan ang mga landas, sabi ni Arman habang umiinom ng tsaa na may bahid ng lungkot. Paano ka lilipad kung putol ang iyong pakpak? Paano ka makakalayas sa hola? Napaisip si Severin at tila may naunawaan. Nagpatuloy si Arman nang umakyat ako sa Celestial Realm. Ako ay tinawag na unang banal na nilalang ngunit hindi talaga iyon akin. Mula pa lang sa simula ay mali na ang aking daan. Maging sina Infernature at Damnature ay nagkamali rin at umasa sa panlabas na lakas kaya, hindi nila makakamit ang kaliwanagan. Kitang-kita ang gulat ni Severin. Ang tinutukoy mo ba ay ang Inner World Skill? Tumango si Arman. Tama, kung hindi ako namatay, ang Celestial Realm ay magiging mapaniil at hahadlang sa mga susunod na tulad mo. Nanginginig si Severin sa sinabi nito. Ang sakripisyo ni Arman ay tumimo sa kanyang puso. Kaunti lamang ang handang tahakin ng ganitong landas. Marahil ay naunawaan ni Arman ang kanyang iniisip kaya ngumiti. Huwag kang matakot. Ang kamatayan ay hindi katapusan. Kapag nakaabot ka sa susunod na antas, babalik ako. Paano ko makakamit ang tunay na antas gamit ang paraang ito? Tanong ni Severin. Sumagot si Arman ng misteryoso. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng lakas, pagbasag ng mga tanikala, pagwasak sa kaguluhan at pag-abot sa kabilang panig. Sumimangot si Severin at nais pang magtanong ngunit itinaas ni Arman ang kanyang kamay upang pigilan siya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nagsalita si Arman ng may kalmadong autoridad. Hindi ka maaaring manatili sa panahong ito at sa espasyo dahil ikaw ay mula sa hinaharap. Panahon na para bumalik ka. Sa pagbigkas niya ng mga salitang ito, naramdaman ni Severin ang isang hindi nakikitang puwersa na tumutulak sa kanya at hinihila siyang umalis. Nakatayo sa ilog ng panahon, minasdan niya ang kaguluhan ng labanan ng quasi-celestial regent na namumuo sa ibaba. Bumulong siya sa payo ni Arman sa pagtanggap ng nutrisyon, pagbasag ng mga hadlang, paghiwa ng kaguluhan, at pag-abot sa kabila. Habang pinag-iisipan ni Severin ang mga pahayag na iyon sa loob ng mahabang panahon, lumiwanag ang kanyang isipan na parang biglang pagsikat ng araw. Kaya pala iyon ang paraan. Nang matauhan siya, natuklasan niya na ang kanyang primal spirit ay nakalampas na sa napakaraming panahon sa ilog ng panahon. Gaano ba katagal ako nanatili sa ilog ng panahon? Tanong niya sa sarili. Sa kabutihang palad, ang oras na ginugol niya roon ay parang isang sandaling kisap lamang sa totoong mundo. Tumibay ang kanyang determinasyon. Sa maikling pakikipag-usap niya kay Arman, nakakuha siya ng mga alon ng gabay na nananatili sa kanyang isipan. Ang pagtanggap ng nutrisyon, pagbasag ng mga hadlang, paghiwa ng kaguluhan, at pag-abot sa kabila ay naging takbo ng pag-iisip ni Severin sa loob ng 2,000,000 taon mula nang maunawaan niya ang mga prinsipyo. May kislap ng pagkaunawa sa kanyang mga mata, sinabi niya, tunay mong pinatunayan ang iyong reputasyon bilang Celestial Sovereign ng nakalipas na panahon. Nagtakda ka ng landas patungo sa transcendensya mula pa noong sinaunang panahon. Itinuring ni Severin ang pagkamatay ni Arman bilang isang kaunos-lunos na pagkawala, dahil si Arman ay isa sa mga primal na nilalang na inalagaan ng mismong anyo ng paglikha. Hindi kalabisan na sabihing si Arman ay isang primordial na Diyos. Ang tagumpay at kabiguan ay bahagi lamang ng kanyang kosmikong pamana. Tinalikuran ni Arman ang pinakamalakas na landas, dahil kinakailangan nitong ubusin ang Blue Celestial Realm at wasakin ang Great Thousand Worlds upang gawing pagkain para sa pag-unawa sa dakilang daan. Ngunit ang ganitong landas ay nagdadala ng ganap na pagkalipol, dahil mawawala ang Blue Celestial Realm kung mabigo ang pagninilay. Kahit gustuhin pa ni Arman na tahakin ang landas na iyon, hindi ito papayagan ng mundo. Ang Celestial Realm ay parang isang ina sa mga tulad ni Arman, at ang pagwasak dito ay katumbas ng pagpatay sa ina para lamang makapagpatuloy sa sariling landas. Hindi napigilan ni Severin ang kanyang paghanga dahil ang nakamamatay na pagputol ni Arman sa pamamagitan ng Attack of Heaven's Will ay naging mahalagang sandali na nagpapanatili ng balanse ng langit at lupa.
Hindi sana niya matatahack ang inner world skill kung wala ang mapagpasyang pagputol ni Arman. Ang paggamit ng kaliwanagan sa pamamagitan ng paglamon sa buong celestial realm ay isang napakatapang na gawain. Kung mabigo ako, kahit papaano mamamatay ako para sa mabuting layunin. Wala na akong ibang pagpipilian, malamig na ngiting sabi ni Severin. Sa kailaliman ng kalangitan, itinaas ni Severin ang kanyang tingin sa langit nang bumalik ang kanyang primal spirit sa kanyang katawan. Isang mabigat na pakiramdam ang bumalot sa kanya nang madama niya ang paparating na presensya sa magulong dagat sa labas ng hangganan ng mundo. Ang mga extraterrestrial ay tila nagiging hindi mapakali, bulong niya, at ang mga batas ng cosmos ay kumislap sa kanyang mga mata habang binabagtas niya ang oras at espasyo. Dalawang dambuhalang nilalang ang tila umuusbong mula sa hamog ng kaguluhan, at ang kanilang anyo ay naglalabas ng malupit na aura. Dahan-daang tumayo si Severin, na pinunit ang kawalan, at dumiretso sa magulong dagat sa labas ng kaharian. Bago siya umalis, ang kanyang tinig na nagdadala ng kalooban ng langit at lupa ay umalangaw sa buong celestial realm. Nagsisimula na ang kontra-atake. Sa labas ng Heaven Palace, ang iilan na itinalagang Dominus Noster kasama ang isang pangkat ng quasi-royal celestials ay humarap sa malagim na katotohanan sa kanilang harapan. Nakasuot ng mararangyang kulay, si Kallide na kanilang pinuno at may titulong Dominus Noster Arcanum ay nakasuot ng celestial na kasuotan na hinabi mula sa mga bituin at kalawakan. May marangel na tindig, siya ay nag-utos mula sa ibabaw ng ulap, "Sundan ninyo ako, aking mga kapatid. Lilipulin natin ang mga extraterrestrial sa Devil Realm." Sa iyong utos, Dominus Noster Arcanum. Oo, Dominus Noster Arcanum. Sa kanilang malalakas na sigaw ng labanan, ang mga sinag ng liwanag ay sumugod sa 9 heavens and 10 lands, patungo sa mga teritoryong sinakop ng mga extraterrestrial, ang Devil Region, Southern Region, at Western Region. Sa gitna ng makulay na bahaghari, isang dambuhalang figure ang lumitaw na tila tinatakpan ang langit at lupa. Nakilala ng lahat ang figurang iyon bilang si Severin, at alam nilang magsisimula na ang labanan, laban sa quasi-celestial regents. Si Adrian, na isa ng quasi-royal celestial, ay tahimik na sumuporta kay Severin, "Nawa ay makamit mo ang tagumpay, Severin." Ang mga asawa ni Severin na sina Diane, Sheila, Sophia, at Gilda ay puno ng pag-aalala, ngunit alam nila na si Severin lamang ang kayang humarap sa banta. "Kaya mo iyan, maniwala ka sa sarili mo. Hihintayin namin ang iyong matagumpay na pagbabalik." Ang walang kapantay na labanan ay hindi lamang sa loob ng celestial realm kundi pati na rin sa labas ng hangganan nito. Sa dagat ng kaguluhan, tumawid si Severin sa membrane ng mundo nang madama niya ang mapanirang tingin ng dalawang dambuhalang nilalang. Biglang lumitaw ang dalawang napakalaking anyo sa malayo habang umalangaw ang tinig sa buong cosmos. "Mukhang hindi ka natatakot sa iyong nalalapit na kamatayan." Tiningnan ni Infernature si Severin nang may panlilibak. Hindi natinag si Severin at mahinahong sumagot, "Bilang Celestial Sovereign, tungkulin kong protektahan ang lahat ng anyo ng buhay." Iwasan mo ang mga salitang walang saysay. Sumuko ka sa aking kapangyarihan at bibigyan kita ng kaunting dangal, sagot ni Damnature mula sa malayo. Dahil walang saysay ang negosasyon, hinugot ni Severin ang Loren Divine Blade, at ang quasi-celestial regent aura nito ay nagpaalon sa Chaos Sea. Magpasya ang labanan sa pagitan ng magwawagi, pahayag ni Severin. "Hangal ka," sigaw ni Damnature habang ang kanyang galit ay sumiklab at nagbago siya mula sa malawar na anyo tungo sa anyo ng isang seryosong lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa isang galaw ng kanyang kamay, bumagsak ang batas ng oras, at ang buong mundo ay nagkagulo habang nagsisimulang gumuho ang mga landas. Hindi natinag si Severin at gumanti ng matinding atake, nagpapakawala ng alon ng elemental na puwersa laban sa kalaban. Nang makita ang labanan, si Infernature ay nagbago rin mula sa bundok na anyo patungo sa anyo ng isang matandang lalaki na may puting buhok at may malisyosong enerhiya. "Hindi ka panipaniwala na ang isang nilalang na tulad mo ay lumitaw sa celestial realm sa loob lamang ng ilang siglo. Tama nga ang aking hinala. Ang sinumang lumamon sa Great Thousand Worlds ay maaaring makakuha ng kaalaman patungo sa transcendensya,
sabi ni Infernature habang hawak ang bronze halberd na ang kapangyarihan ay higit pa sa Loren Divine Blade. Ang lakas nito ay halos katulad ng complete Heavenly Heart Imprint, ngunit hindi ito isang sandata ng labanan kundi tagadala ng dakilang landas ng Blue Celestial Realm. Ngunit naramdaman ni Severin ang isang mapanirang puwersa mula sa loob ng halberd. "Huwag ka nang magsalita, kumilos ka na," sabi ni Severin habang pinapagana ang kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang katawan at mahigpit na hinawakan ang Loren Divine Blade. Ang 3,000 prinsipyo ay nagsanib at naging isang bagyong landas, na kalaunan ay naging isang espada ng liwanag. Hamalakhak si Infernature at sinabi, "Patay ka na kung iyan lang ang kaya mo." Ang mga quasi-celestial regents ay may hawak ng mga batas ng dakilang landas, kaya walang pagyanig sa kanila kahit oras, espasyo, o kapangyarihan ang gumalaw. Sinira ni Damnature ang mismong realidad, tumagos sa dagat ng kaguluhan at winasak ang hindi mabilang na espada ng liwanag. Pagkatapos noon, muling sumugod si Infernature at ipinagpatuloy ang pag-atake. Sa isang maliksi na galaw ng bronze halberd, ang landas na nakalutang sa ibabaw ni Severin ay biglang nagkabasag. Isang kakaibang sandata ito, umatras si Severin ng may pag-aalala habang itinataas ang Loren Divine Blade upang depensahan ang sarili. May kakayahan itong wasakin ang dakilang landas. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang space-time path upang protektahan ang sarili laban sa posibleng pag-atake, lalo na ang mga biglaang pagsalakay. Yumangay ang mga pagsabog na nagpakawala ng rumaragasang elemental na enerhiya at spatial turbulence sa buong Chaotic Sea. Ang oras ay damaloy ng hindi matukoy sa gitna ng kaguluhan. Sa loob ng maraming siglo, nagpatuloy ang tatlo sa pakikipaglaban, at hindi humihina ang kanilang aura sa paglipas ng panahon. Samantala, ang 4 na Dominus Noster sa Celestial Realm ay nakipagdigma laban sa mga mananakop na extraterrestrial, at binabawi ang mga teritoryo ng may walang kapantay na tapang. Sa pamumuno ng mga tulad ni Kal-Lide, hindi nakapantay ang mga extraterrestrial laban sa kanila. Ang Southern Region, Western Region, at Devil Region ay mabilis na nabawi, ngunit nanatiling alerto ang lahat mula sa Celestial Realm dahil nagpapatuloy pa rin ang digmaan sa loob ng kaguluhan. Sa loob ng hindi mabilang na taon, nakipaglaban si Severin sa kanyang mga kalaban, ngunit sa huli ay nagawa niyang supulan sina Infernature at Damnature sa pamamagitan ng 4 Elements Divine Weapons. Lumitaw ang isang napakalaking 4 symbols formation sa paligid ng Green Dragon Whip, Vermilion Bird Flag, Black Turtle Seal, at White Tiger Order, at umikot ang mga sandatang iyon na parang ipo-ipo, na kinulong sina Infernature at Damnature sa gitna. Ginamit ni Severin ang kapangyarihan ng sansinukob sa loob niya, at pinaga niya ang lakas ng Blue Celestial Realm upang unti-unting pahinain ang kanyang mga kalaban. Walang saysay iyan, tumawa si Damnature sa loob ng formation. "Ang simpleng formation na ito ay magkulong lamang sa amin, hindi makakapatay." Iniwan na nila ang kanilang mortalidad at halos hindi na mapapatay maliban na lamang kung pareho silang mawawasak. Bilang dalawang bahagi ng iisang nilalang, kailangang pareho silang mapuksa upang mawala ang kanilang pag-eral. Ngunit wala namang intensyon si Severin na agad silang patayin. Ang kanyang mapanlinlang na ngiti ay nagpapakita ng kanyang plano habang sinasabi niya, "Sapat na nakakulong kayo rito." Sa isang galaw, ipinadala niya ang Heavenly Heart Imprint sa kanyang inner world, kung saan ang mapanirang kapangyarihan ng Great Thousand Worlds ay unti-unting nagwasak dito at ginawa itong sustansya para sa kanyang lumalawak na kapangyarihan. Dahil sa lakas na ito, nagsimula si Severin ng walang tigil na paglamon sa Celestial Realm. Mula sa mismong membrane nito, ang buong Celestial Realm ay gumuho habang ang purong asensya nito ay pumasok sa kanyang katawan at umangat siya sa mga antas na hindi pa nararating kailanman. Sa Imperial Court, lahat ng practitioner maging tunay na Immortals man o Royal Celestials ay naglaho na parang hamog at naging enerhiya na nagpapataba sa panloob na mundo ni Severin. Ang kanyang aura ay naging mas maringal at nakakatakot, na parang ang dagat ng kaguluhan ay nahihirapang tanggapin ang kanyang presensya. Napapalibutan ng 129,600 cosmic laws, hindi na makita ang anyo ni Severin. Ang Celestial Realm ay naging sustansya lamang, at ang asensya nito ay tuluyang isinama sa lumalawak niyang inner world.
Ngunit hindi pa rin hamupa ang kanyang gutom, at itinutok niya ang kanyang paningin sa Chaotic Sea. Lumipas ang mga panahon, at nilamon niya rin ang dagat ng kaguluhan hanggang sa ito ay maging ganap na kawalan. Ang mga batas ay naglaho, at ang lahat ng bagay ay naging alabok. Naramdaman ni Severin na ang mga tanikala ng limitasyon sa loob niya ay nagsisimulang mabasag, kasabay ng paglawak ng kanyang pananaw. Tiningnan niya ang loob ng kanyang katawan at nakita ang walang hangganang dagat ng kaguluhan na yumayakap sa lahat ng umiiral. Doon, tila wala ng iba pang umiiral maliban sa 5 primordial energies na nagsanib, at 5 primordial essences na walang hanggan. Ito ay isang lugar ng walang pangalan na simula, ang pinagmulan ng lahat ng buhay. Habang pinagmamasdan ni Severin ang pagbabago sa kanyang inner world, naramdaman ni na Infernature at Damnature ang pagbabago kahit sila ay nakakulong sa 4 symbols formation. Ano ang ginawa mo? Bulalas ni Damnature habang nanlalaki ang mga mata. Sandali lang siyang nakatulog ngunit tila nawala na ang buong celestial realm. Ang dagat ng kaguluhan ay nawala, dagdag ni Infernature na may malamig na pangamba sa puso. Si Severin, ang quasi-celestial regent, ay tila lumampas na sa panahon. Sumabog ang oras at espasyo sa kagandahan habang siya ay bumalik at muling pinag-isa ang kalangitan. Sa sandaling iyon, nakaramdam sina Infernature at Damnature ng biglaang lamig, na parang may paparating na kapahamakan sa kanilang harapan. Dahan-daang nagsalita si Severin sa kanila, "Kailangan ko kayo bilang katulong." Napa-atras sina Infernature at Damnature nang may matinding gulat habang unti-unting nauunawaan ang nakakatakot na katotohanan. "Nakagawa ka na ba ng hakbang na iyon?" nanginginig na tanong ni Infernature. Nanatiling tahimik si Severin at bahagyang kumaway lamang. Ang 129,600 cosmic laws ay sumiklab ng walang hangganang kapangyarihan, at ginawang alabok sina Infernature at Damnature. Sa ilang sandali lamang, 2 asensya ng purong primordial na kapangyarihan ang damaloy patungo sa inner world ni Severin, habang ang walang laman at Chaotic Sea ay gumuho at tuluyang nilamon ng kanyang walang katapusang gana. Ang anyo ni Severin ay unti-unting naglaho hanggang sa maging isang kisap na liwanag na tuluyang nawala. Ang kanyang kamalayan ay tila tuluyang nilamon. Ang lahat sa kanyang harapan ay naging walang laman at walang anyo. Lumipas ang hindi matukoy na dami ng oras bago ang boses ni Severin ay umalangaw sa kawalan, ang kaguluhan ay nagmumula sa primordial void, at ang transcendensya ay nagmumula sa kaguluhan. Ito ang kahulugan ng pagiging tunay na sovereign. Sa isang iglap, ang buong primordial void ay tila nagsimulang magtipon, at ang kidlat na bumabagsak mula rito ay nagsama-sama at naging anyo ni Severin. Sa pagtingin niya sa walang hangganang kawalan sa paligid, hinawakan niya ang imprint sa kanyang noo. Ang kulay purpura nito ay nagsimulang kumislap, at sa isang simpleng pag-iisip ay nabuo ang isang malawak na chaotic realm sa loob ng void. Lumipas ang mga iyan habang ang chaotic realm ay unti-unting nabuo, na lumikha ng isang malababol na mundo na puno ng buhay. Ang mga pamilyar na mukha ay lumitaw, sina Creatia, Lawrence, at Callide at iba pa, na muling bumalik sa 9 heavens. Ang mga iniisip ni Severin ay sumaklaw sa buong mundo, na hinubog ang iba't ibang nilalang at ibinalik ang takbo ng panahon sa pinagmulan nito. Sa kalaunan, nahati ang mundo sa 3, at bawat bahagi ay umunlad ng hiwalay. Paulit-ulit itong naganap, na parabang sumasalamin sa mga larawan sa kanyang isipan. Nasaksihan niya ang pagbangon ng Imperial Court, at ang matatapang na labanan ni Callide at ng iba pang Dominus Noster laban sa mga mananakop mula sa labas. Sa loob ng Heaven Palace, ang kanyang mga asawa na sina Diane, Sheila, Sophia, at Gilda ay patuloy na nakatingin sa langit habang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Mula sa pagiging true immortals ay naging quasi-royal celestial sila, at tila malapit na silang maging ganap na royal celestials. Tiningnan ni Severin ang libu-libong taon ng pag-unlad matapos mapuksa ang mga extraterrestrial, at ang Heaven Palace ay patuloy na umunlad. May mga hindi mabilang na true immortals, humigit kumulang 200 quasi-royal celestials, at ilang dosenang full-fledged royal celestials. Isang gininto ang panahon ng sumapit sa celestial realm, na naghatid ng walang kapantay na kasaganaan.
Panahon na upang bumalik ako, bulong ni Severin habang hinihimas ang kanyang ilong. Masyado na niyang pinaghintay ang kanyang mga asawa. Matapos ang kanyang pag-iisip, humakbang siya at tumawid sa oras at espasyo sa isang iglap. Ang kanyang anyo ay muling lumitaw sa ibabaw ng kalangitan. Sina Dayan at ang iba pang mga babae ay naging Royal Celestials na rin, at hindi makapaniwala silang nakatingin sa kanya bago tumakbo palapit sa masayang pagkikita. Severin, ikaw ba iyan? Lahat sila ay napaluha habang niyayakap si Severin. Ang libu-libong taon ng paghihintay at pananabik, sa wakas ay nagtagpo sa isang pinakahihintay na muling pagkikita. Hinawakan sila ni Severin at Inilo, ako ito. Nakabalik na ako. Sa Celestial Realm, ang mismong kalooban ng langit at lupa ay nagalak sa pagbabalik ng Celestial Sovereign, at ang lahat ng nilalang ay sabay-sabay na umalangaw ng papuri. Mabuhay ang Celestial Sovereign! Mabuhay ang Celestial Sovereign!